Hello, welcome back once again dito sa ating training program, dito sa ating Learn and Build. Isa sa mga training na kailangan nating matutunan ay yung pag-set ng goal. So kung gusto mo ng mga ganitong mga topic, i-like mo na lang ito and click mo na rin yung notification bell and subscribe para updated ka sa mga training natin na ina-upload ko dito sa ating YouTube channel. And let's get started sa ating topic ngayon, goal setting. Let us set goals for 2025 and plan for your success. Sabi nga nila, dapat talaga pinaplano mo yung magiging success mo. So ano ba yung plano mo? Ano ba yung mga dapat mong ma-achieve sa pagkatapos nitong taon nito? I know 2024 tayo ngayon, so yung goal setting natin, hindi naman actually ito sa 2025. Pwede mo ring i-apply ito ngayon sa current time natin, maybe June or July, pwede ka mag-start. So, saan ka ba mag-umpisa sa pag-set ng goal? Kung nag-umpisa ka ng negosyo at hindi mo napag-aralan ito, magandang tutukan mo ngayon to dahil makakakuha ka ng napaka-importanting information dito sa topic na ito and let's dig down deeper sa pag-aaralan natin. Napaka-importante ng pag-set ng goal, nakadikit yan sa deepest why natin. Bakit ba ginagawa mo yung negosyo? So, yung deepest why, ito yung reason kung bakit ginagawa mo yung negosyo. The most compelling reason why. Pagka ginagawa mo yung negosyo at meron kang sense of direction at sense of purpose, meron kang malalim na dahilan kaya mo ginagawa yung negosyo. Hindi lamang pera-pera, kundi meron ka talagang gustong maabot sa buhay mo kaya ginagawa mo yung negosyo. And kung ikaw ay nagtatrabaho at well paid ka naman sa trabaho mo, marahil minsan hindi mo maiisip na mag-start ng negosyo. Pero pwede kong i-share naman sa inyo kung sakali na ikaw ay matapos na sa employment, hindi lahat ng panahon meron kang trabaho at meron kang income. Yung income natin, nagtatapos yan pagka natapos na rin yung ating trabaho. Kung meron ka mang ipon, let's say meron kang naipon sa iyong pagtatrabaho, hanggang kailan mo gagamitin yung naipon mo na yon kung wala kang income na dumarating. So, pwedeng sabihin na rin natin na preparing for our retirement itong ginagawa natin ito. Kaya tayo nag-start ng business. So, kung nag-start ka ng business, then ang pinakaunang gagawin mo ay syempre alamin mo kung anong negosyo ang gusto mong pasukan. Pag pinasukan mo na yon, inumpisahan mo na yon, at ano yung susunod na gagawin mo? Ito yung topic natin ngayon. Your deepest why. Ano ba yung mga dahilan? Maganda talaga pagka nagsiset ka ng goal, isulat mo muna yung mga dahilan mo kung bakit ginagawa mo yung negosyo. Napaka-importanting isulat kasi nga magiging guide mo ito, pwede mong balik-balikan yan, makita mo na ito pala yung dahilan ko kung bakit ko ginagawa yung negosyong ito. And here are some of my suggestions. Maring 4 lang ito pero marami pang mga listahan na pwede nating ilagay dyan kung ano yung mga dahilan. So, ito yung mga nakita kong mga dahilan kung ano yung mga pwede mong isulat. Number 1, yung you want to escape from corporate career or yung rat race. Kung ikaw ay nagtatrabaho at matagal ka nang nasa trabaho, minsan naisip mo laging ganun na lang, no? Gigising ka sa umaga, papasok ka, magpe-prepare ka, papasok ka, hihintayin mo yung katapusan, kinsenas, katapusan. Pag nakuha mo yung sweldo mo, tapos yung sweldo mo nawawala lahat dahil may mga expenses ka. Pagka nakita mo ngayon yung
naiiwan dun sa sweldo mo, hindi sapat yun, tapos makikita mo pa yung future, ano pa ba yung mga naghihintay sa future mo. Kung ganun yung situation mo, minsan gusto mong makaalis na sa corporate rat race and magkaroon ka ng mas magandang income. So kung magpapalit ka ng trabaho, considering yung age mo, minsan yung competency level mo medyo bumababa na. So instead na magumpisa ka or lumipat ka ng ibang trabaho, nag-iisip ka ng paraan, then isang option yung mag-start ka ng negosyo pero hindi mo alam kung saan ka mag-start. So parang gusto mo lang lumipat from a corporate career to a business journey. Marahil isa sa mga reason na to, then this is good for you. O kaya naman, you want to discover your purpose. Minsan kasi pagka nagtrabaho ka, parang ginawa mo lang yun or pinasukan mo lang yung trabaho na yun dahil wala kang choice, di ba? Gusto mo lang magkaroon ng income, pero hindi ka nag-enjoy, wala kang sense of purpose, so gusto mong i-discover yung purpose mo, ilagay mo ngayon yan, reason bakit gusto mong gumawa ng gawin yung business. O kaya naman, gusto mong magkaroon ng job security. Sa trabaho mo hanggang ngayon, di ka pa rin secured. O kaya naman yung income mo, hindi pa rin talaga nare-reach yung level na kung saan yung gastusin mo against dun sa income mo hindi nagmamatch. Minsan mas mataas yung expenses, tapos yung income mo mababa lang. Gusto mong tumaas yung income mo, di ba? Or magkaroon ka ng income continuation after retirement. Naisip mo na pagka nag-retire ka, kulang pa yung savings mo, kulang pa yung mga magiging makukuha mong take away na pera pagka natapos ka sa trabaho. So, gusto mo magkaroon ng job security. O kaya naman, to be honest, syempre pagka nagbi-business ka, gusto mo magkaroon ng pera. And ang goal, ang mindset ng mga tao pagka nagninegosyo ka, marami kang pera. Pero hindi nila na-realize na pagka nagninegosyo ka, hindi naman ganun kaagad makakapag-produce ka ng pera. Marami kang pagdadaanan na hirap at marami kang pagdadaanan na katakot-takot na learning, skill development para ma-reach mo yung level na yun, para magkaroon ka ng pera. So, dito, importante talaga isinusulat mo yung mga deepest why mo. Pagka naisulat mo na yan, then yung susunod na step ay yung makakapagsulat ka na ulit ng mga goals na gusto mong ma-achieve sa iyong buhay. So, pagka naisulat mo na yan, and then, napaka-importante din magkaroon ka ng dream board. Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Ano ba yung mga pinapangarap mo sa buhay na hanggang ngayon hindi mo pa na-achieve, hindi mo pa na-aabot? Napaka-importante na meron kang dream board. So, dito sa dream board, what are the things you want to achieve? Una, magkaroon ka ng statement kung ano yung mga gusto mong ma-achieve sa future mo. Pwedeng gawin nating immediate yan o kaya naman pang long term. Then, pagka na-set mo na yung goal mo, magsiset ka ngayon ng immediate, yung for 1 year, yan yung mga short-term goals. And base dun sa short-term goals, makakagawa ka ng long-term goals. Yan. Yung long-term goals, hindi lang siya pang 1 taon, kundi pang 5 taon. Kung kaya mo ng 10 taon, mas maganda yon. Yan yung long-term goal. Magagawa mo yung long-term goal, base yan dun sa short-term goals mo. Magbibigay tayo ng halimbawa yan next time sa ating workshop. Kung sa ating workshop, magkakaroon tayo ng mga case studies, i-share natin yung ating mga experiences, and then doon natin ma-set yung mga goal setting natin, yung short term,
in relation dun sa magiging long-term goals natin. And then pagkatapos nun, pagka meron ka nang naisulat na goals, yung susunod niyan yung planning bago ka pumunta dun sa action plan. Siyempre yung kasama sa goal setting, yung pag sinulat mo na yan, ibig sabihin pinaplano mo na. Iba yung gusto mong ma-achieve, iba pa rin yung plano mo kung paano mo ma-achieve yung gusto mong ma-achieve. Yun. So planning ang tawag doon. Yung pagpaplano, sinusulat pa rin yan. Write your programs, then kung merong kailangang i-compute mo yung mga dapat mong i-compute, lalong-lalo na sa kaperahan, makikita mo ngayon dyan kung yung pinapangarap mo ba, yung goal mo, achievable. Kunwari, gusto mong magkaroon ng bahay. Anong klaseng bahay? Gaano kalaki? No? Pang ilang bedrooms ba? So pagka nalaman mo kung ano yung gusto mong magkaroon, i-compute mo naman ngayon. Magkano bang kailangan mo para ma-achieve mo yon, para magawa mo yon. Tapos pagka nakita mo na ngayon, ganito pala. So kung gusto mo ng ganito kalaking bahay, ganito yung magiging amount na kailangan mo. So ngayon, dun sa amount na kailangan mo, ano yung plano mong gawin para maabot mo yon in 1 year time, in 2 years, 3 years, hanggang 10 years. So dito makikita mo na ngayon, dun sa pagpaplano mo, ito bang iniisip mong gawin na to, pang short term ba to o pang long term? Okay? Yan yung numbers don't lie kasi meron tayong computation. Base doon, makikita natin yung bang ginagawa mo na business, nakakapag-produce ka ng pera na ma-achieve mo yung ganyang amount na kailangan mo. O kaya naman kung meron kang business tapos yung kinikita mo dyan sa business mo maliit lang, paano mo palalakihin? So yung magiging goal mo ngayon, ma-set up mo ng yung mga priorities mo. Ano ba yung dapat mong unahin? Kailangan mo ba yung i-goal na magkaroon ka ng bahay or i-goal mo magkaroon ka ng maraming pera? Okay? So kailangan mayroong order of priorities yung pagse-set up ng goal mo. Pero ang suggestion ko, dapat meron kang 3 M's na kailangan mong tandaan. Number 1, yung M, make money. Pagka nakakapag-produce ka na ng pera, then yung susunod ngayon, multiply your money. Kailangan paramihin mo. Siyempre, pagka nagne-negosyo ka, mag-start ka lang naman dyan, maliit na income. Unlike sa employment, ang difference, kaya yung iba gusto sa employment lang kasi nga, pagka naghanap sila ng trabaho, nakapasok sila ng trabaho, meron na kagad silang income. Yung specific income na yon, makukuha mo na kagad pagka nakapag-umpisa ka ng trabaho. Yun ang advantage ng pagkakaroon ng trabaho. Maganda talaga na meron kang trabaho, pero pagka tumatagal ka na sa trabaho at ganun yung tinatanggap mo, tapos lumalaki naman yung expenses mo, hindi mo na ngayon mahahabol yung expenses dun sa income mo, dun sa trabaho mo, kaya naghahanap ka ngayon ng part-time o kaya naman makalipat ka ng ibang trabaho. Pero minsan risky yon kasi hindi mo pwedeng iwan kaagad yung trabaho mo para makalipat ka ng panibagong trabaho. And then, pagka nakakuha ka ng panibagong trabaho, tumaas nga ng konti yung sweldo mo, yung expenses, ganun pa rin. Kaya dito, makikita mo ngayon, yung option na mag-business, ang difference naman, yung disadvantage ng business, pag nag-start ka ng business, minsan wala ka pang sale, minsan wala kang ma-produce na income. Yun ang difference. So, mag-start ka ngayon sa zero, hanggang sa pagka nakuha mo yung sistema na pag-aralan mo kung paano ka mag-produce ng pera, then may scale up mo yon. Pagka na-scale up mo yon, matututunan mo na kung paano ka magkaroon ng mas marami pang income. So napaka-importante, order of priorities, number 1,
First is make money. Pangalawa, multiply your money. Pagka na-multiply mo yung money, then yung pangatlo, mas madali na lang yun. Manage your money. Dito ngayon sa ating planning and scheduling, makikita mo dyan, pagka pinaplano mo na, sinusulat mo na lahat yan, ano yung mga dapat mong unahin ngayon. Pagka nakita mo na yung mga order of priorities, then yung susunod dyan, yung action plan. Ano na yung dapat mong gawin? Araw-araw. So, magkakaroon ka ng analysis sa schedule mo and alam mo na ngayon i-schedule yung sarili mo. Kung nagtatrabaho ka 8 hours a day, ano pa yung mga kailangan mong gawin para magkaroon ka ng time para pagbigyan mo yung ginawa mong goal, yung plano mo, tsaka yung action plan mo. Kung kailangan mong magkaroon ng panibagong 2 hours pagkatapos mo ng trabaho, then ilalagay mo na ngayon yung mga plano mo kung anong gagawin mo dun sa extra 2 hours na gagawin mo. Yung kasunod dyan, i-monitor mo yung progress mo. Siyempre, pagka nagawa mo na yung plano and ginagawa mo na yung action plan, i-assess mo naman ngayon kung progressive ba. Meron ka bang na-achieve? Monitor your progress. Then, dun sa goal setting, kailangan meron kang deadline. Kung nag-start ka ngayon, let's say June, at the end of the year, end of 2024, ano ba yung gusto mong ma-achieve? Yun yung immediate. Tapos pagdating ng 2025, ano ba yung gusto mong ma-achieve in 2026? 1-year goal. Ano yung gusto mong ma-achieve sa 2027, 28, 29, 5-year development plan. Ito yung ginagawa mong mga short-term goal, tapos pinapalaki mo yon, maabot ka ng mas matagal na panahon, then yun yung mga long-term goals, base yan dun sa short-term goals. And ito yung example ng dream board na pwede mong gawin as an example. Pero syempre, set a very realistic expectation, very realistic goal. Pwedeng ito karamihan nakikita lang natin sa dream board na ganito yung gusto mo mangyari. Pero in reality, gusto mo talaga yung ano talaga yung gusto mong maabot. So, sa example lang ito para makita mo kung paano mo gagawin yung planning. Let's say, in 2025, gusto mo, kung meron kang kautangan, gusto mong mabayaran lahat yun. So, kung meron kang business na nagpo-produce ng money, kaya bang bayaran yung mga utang mo in 2025? Yan. So, kung ilagay mo ngayon dyan, for 2025, nagkakaroon ka ng income ng ganito, so meron kang kautangan ng ganito, in 2025, magkano ba yung kailangan mong inilalabas na pera para unti-unti nababayaran mo yung mga utang mo. And then after that, move forward, ano na yung susunod? Kung pag nabayaran mo na yan, syempre major expenses talaga yung mga kautangan. The best talaga, unahin mo lahat yun. Lahat ng mga dapat na mga liabilities mo, dapat matapos mo lahat yun. So that, yung susunod nun, pagka tinatawag nilang profit, pagka meron ka ng magandang profit, ibig sabihin yung pera, malinis na yon, na pwede mong ipunin yan or pwede mong gastusin yan. Pero mas maganda, nag-iipon ka pa rin. So pagka nag-iipon ka na at meron ka ng extra, kailangan talaga i-secure mo muna lahat ng mga dapat mong bayaran, yung mga expenses mo, lahat ng mga ginagastos mo, pambayad ng kuryente, pambayad ng telepono, pambayad ng matrikula, pambayad sa kung ano-ano mga pambayad, basta ilabas mo na lahat yon. Pag nailabas mo na yon, merong sumusobra, yun na ngayon yung magiging plano mo susunod. Kung ganito yung naiipon mo, in the next years to come, eto na ngayon yung i-reward mo na yung sarili mo. So dito, from 2026, yung dream board, makikita mo ngayon na progressive, pataas yan. Habang tumataas yung kita mo, tumataas na rin yung mga gusto mong ma-achieve.
Siyempre kailangan meron ding mission sa sarili mo, yung personal na meron kang magawa personal para mag-improve yung sarili mo, and then yung mission, huwag mo rin kalilimutan yung mga ibang kakilala mo, lalong-lalo na pamilya mo, and then kung meron kang mission na meron kang gustong tulungan. Pagka nakita mo na yung sistema mo na prove mo na yan, and then nandun ka na dun sa level na ganon, then maganda talaga personally meron ka pa ring natutulungan ng mga tao. And importante sa goal setting yung magkaroon ka ng daily planner. So kung meron kang planner, maraming nabibili yan sa mga stores, yung daily planners. Sikat na sikat ito pagka mag-i-start yung taon. Pero maganda talaga meron kang planner. Ito very handy kasi naisusulat mo lahat yung mga gusto mong gawin. So sa planner na yan, ito yung example, monthly planner. Ito, yung meron kang daily, tapos meron kang weekly, tapos itong isang buong yan yung isang buwan na planner. So dito sa planner na to, isusulat mo ngayon, kunwari January, okay, isusulat mo ngayon, ano ba yung gusto mong ma-achieve itong buwan na ito? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung mga gagawin mo? So dito ngayon, magkakaroon ka ng management sa yung time, araw-araw. Pagkatapos ng trabaho mo, ano pa yung susunod na gagawin mo? So maisusulat mo dito ngayon. Makikita mo ngayon na monitor mo yung progress. Kunwari, Monday, pag-start ng Monday, ano bang gusto mong ma-achieve sa buong linggong ito? Kung meron kang goal na maabot itong mga yan sa isang linggo, then may susulat mo na ngayon, daily, na monitor mo yan. Okay? Then, yung panghuli, yung write your daily, weekly, and monthly activities. Ito ngayon, discipline ito para makapag-set ka ng mga activities na nakakapag-produce ng something para sa iyong goal. Nagiging productive ka ngayon. Yan yung growth mindset na makikita mong makakatulong sa'yo dahil everyday meron kang namomonitor na progress, meron kang nagagawa. So, namamanage mo yung sarili mo wisely. Natututo ka. Siyempre, pagka ginagawa mo yan, una as a habit, pagka habit, tinutuloy mo yan araw-araw, magiging magiging constant na sa yan. So, consistency is the key. Araw-araw, meron kang ginagawa na nagpo-produce something, and namamanage mo yung time mo wisely, nadidevelop yon sa character mo. Ito ngayon yung magiging outcome nito sa sarili mo. Meron ka na-produce na something, meron ding na-develop sa'yo internally sa character mo. So yan yung mga may share kong mga tips dito sa ating topic ngayon about sa goal setting. So kung nagustuhan mo yung topic na ito, watch out for the next topic na i-upload ko sa ating training program para magkaroon ka ng direction sa ginagawa mong business. And kung nagustuhan mo ito, write comment kung ano man yung nagustuhan mo dyan, or kung meron kang gustong itanong or meron kang gustong i-share, pwede mong ilagay din sa comment para makita ko kung ano yung outcome nitong binigay kong topic na ito, and para ma-improve pa sa susunod na mga presentations kung ano pa yung pwede kong i-incorporate dito sa topic na ito. So thank you very much. Welcome once again sa ating training program dito sa Learn and Build. This is Coach Leo. Welcome once again. See you again sa mga susunod na mga videos. Bye-bye.